A time to kill and a time to heal. A time to break down and a time to build up. A time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. A time to cast away stones and a time to gather stones. A time to embrace and a time to refrain from embracing. A time to gain and a time to lose. A time to keep and a time to throw away. A time to tear and a time to soothe. A time to keep silence and a time to speak. A time to love and a time to hate. A time of war and a time of peace. Lahat tayo, lahat ng tao, nagdalasa maging maganda ang lahat ng panahon sa ating buhay. Gusto natin araw-araw masaya. Gusto natin araw-araw masigla ang ating katawan. Gusto natin araw-araw lahat ng gusto natin makuha natin. Gusto natin napaka-perfectong kapaligiran ng mundo. Pero imposible. Hindi po pwedeng mangyari. Dahil nasusulat sa ating binasa. May panahon na kinakailangan ng tumawa, pero may panahon din na iiyak. May panahon na kinakailangan mag-gain ka o magkaroon ka, pero may panahon na mawawalan ka. At ang lahat ng yan ay nasasabi sa salita ng Diyos. Kaya hindi nakapagtataka, lahat tayo, lahat ng tao, kahit sumusunod sa Diyos, nakakaranas mawala. Nakakaranas kami umiyak katulad ninyo. Nakakaranas kami malungkot katulad ninyo. Nakakaranas din kami tumawa. Nangangarap din kami magandang buhay. Pero hindi agad namin nakikita. Kasi yun ang proseso ng Diyos. Bakit kayo nakikita? Dahil ba ginusto ng Diyos? Hindi. Pero inalaw ng Diyos mangyari. Sapagkat nasa saan sa salita ng Diyos. Nandun kayo sa panahon na kung saan may purpose ng Diyos sa buhay ninyo. Amen. Itagilan ng Diyos sa lahat ng bagay. May dahilan kung bakit kayo narito. May dahilan kung bakit kinakailangan pansamantala. Pansamantala. Ulitin ko, pansamantala. Ganyan ang sitwasyon ng buhay ninyo. Mapalag kayo, buhay pa kayo. Amen. Say amen. Amen. Sino totoo? Buhay ka pa ngayon. Wala bang natutuwa? Amen. Naalala ko yung ating mahal na miyembro sa Church sa Philippines. Every time na magtatanong ako, sino ang gusto nang mawala ng problema? Nagtataas siya ng kamay pala. Wait, sorry. Hindi mo na-excited ang guys. Ano yan? Intermission niya pang masaya. So, every time na nagtutunan po ako, sinasabi ko, sino gusto mawala ng problema? Sabi ko gano'n sa kanya. Nay, tawag ka sa niya, Nay. Kung gusto mo mawala ng problema, sa lang ibig sabihin. Gusto mo na sa langit. Tama? Sino sa inyo gusto sa langit? Asa ka may pag-pray mo na lang. Isa. Totoo yan. 2, 3, 4. Diba? Halin? Ito, 8. Palakpan nga natin ito. Very good. Ganit kayo. Nung sinabi ko sa kanya, Nay, gusto mo ba sa langit? Opo. Naalala ko yung isang kwento. Ilang minuto na lang. Nagtuturo yung pastor about langit. Sabi ng isang miyembro, langit ang pastor na ito. Hindi ko maintindihan kung ano ibig sabihin ng langit. Ano ba yung langit na yan?
One time yung pastor, naglalakad doon sa bukid. Nasa lubong yung isang miyembro ito. Pastor, pwede ba kita makausap? Oo, pwede. Pastor, ano ba yung langit na sinasabi mo? Yung bang langit na nakikita ko? Sabi ng pastor, anak, halika. Nakikita mo yung burol na yun. Doon ako nanggaling. Pumunta ka ron sa burol na yun, nakita ka isang bahay. At sa bahay niya may nakatira. Punta siya. Langit. Burol lang yun. Bakit mo kaya ng langit? Akit yung miyembro. Tatok siya doon sa tahanan. Nag-iisang maliit na bahay. Dampa. Nakita niya isang matandang lalaki at isang matandang babae. Mag-asawa. Walang halos makakain. Sabi niya, Lolo, anong ginagawa mo dito? Pinabayaan na kasi kami ng aming mga anak. Hindi nila kami tinutulungan. Kaya, nagsarili na kami mag-asawa. Hindi nila kami pinupuntahan. Nagagalit pa sila pag humingi kami ng tulong sa kanila. Minumura pa nila kami. Kaya, nagdesisyon kami mag-asawa na dito na lang kami tumira sa taas. Dito tahimik. Walang istorbo. Walang gagawa ng masama sa amin. Napag po yung miyembro. Bumaba. Pagbaba na sa loob ng pastor ulit. O ano, kumusta? Pastor, alam ko na kung ano ang langit. Alam mo na, opo. Ang langit pala. Pag-ibig tama kumikilos sa puso. Amen. Doon ko naranasan kung paano umibig ng tama. Nung makita ko yung dalawang matandang yun, alam ko na kung saan ang langit. Tama ka. Ngayon, hindi ka na magtataka. Hindi ka na magtatanong. Alam mo na ngayon. Amen ba? Amen! Mga minamahal ko kabayan, hindi ko kaya, ibig sabihin, hanggang sympathy lang ang kaya kong bigay sa inyo. Pero yung empathy, hindi ko kaya bigay sapagkat wala ko sa inyong karanasan. Pwede lamang akong bigay ng encouragement. Pero kung paano kayo tulungan maging malakas talaga ang makapagpapalakas sa inyo, yung mga tao rin naging katulad ng karanasan ninyo. At higit sa lahat, ang ating Panginoong Kristo. Sapagkat lahat ng dinanas nyo, higit pa niya ang dinanas ng ating Panginoon. Amen. Kami, na nagsasalita sa inyong harapan, ako, personally, hindi ko naranasan yan. Ay hindi ko alam kung paano may nagpapalakasin. Ito. Katulad ng isang buntis na nagle-labor, paano mga anak, ang magpapalakas lamang sa kanya, hindi lalaki o hindi tatay, hindi asawa. Kaya ko yan! Paano mo makakaya? Hindi ka naman nakaranas nito. Correct? Tama? Sabi nung, kaya mo yan, sister! Eh, wala namang asawa. Bakit mo lang sabi ka? Hindi ka naman asawa. Ganun din po ako. Oo, kaya niya. Hindi dahil naganap po ako, naranasan ko din, kaya niya dahil buong pagmamahal siya sabi, nalilate ko siya. Amen. Kasi, kaya nga po babasahin ko po sa inyo yung nakalagay ito. Sa Mateo 28. Mateo 11:20. Sabi po rito, come to me, all who you labor and are heavy laden, and I will give you rest. Ang nagsasalita po nito ang Panginoong Kristo. Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and lowly in heart, and you will find the rest for your souls. For my yoke is easy and your burden
Nag-aanyaya po palagi ang Panginoong Kristo. Sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayo mga namumroblema, nabibigyan ng lupa. Pasanin niyo ang aking pamakot sapagkat ito'y magaan. Upang magkaroon kayo ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Pag sinabing kaluluwa, huwag isipin agad yung nakikita sa gabi, ay papakita. Misperception po yun. Isang ganun po tayo. Pag sinabing kaluluwa, yung nagpapakita, lalo na pag Todo los Santos, may aswang ito, di ba? Pag sinabi mong kaluluwa, Iba pala ito. iba yun. Parang kasi siyo. Parang karoon kayo nakapaya sa kaluluwa, inisip ko, naku, mamamatay na yung tao. Hindi po yun. Pag sinabi mo natin yung kaluluwa, yun po yung pag-iisip, pagdami, at pagpapasya. That is soul. Ulitin ko po, soul is your self-will, decision, at yung feelings, emotion. Yun ang nagko-comprise ng soul. Kaya sinabi ng Panginoon, gusto mo mag-desisyon ka ng tama, lumapit ka. Joy. Gusto mo, ang damdamin mo palaging tama, lumapit ka sa akin. Amen. Gusto mo mag-isip ka palagi ng tama, lumapit ka sa akin. Sa mga taong problemado, kadalasan, hindi na makapag-isip ng tama. Tama kayo dyan. Tama na? Tama! Pero kapag kayo lumapit kay Kristo, lahat ng gagawin ninyo, lahat ng pagpapasa ninyo, lahat ng magiging damdamin ninyo, Tama! lakasan nyo. Tama! Isa pa! Tama! Tama kayo dyan. Ano may tama? May tama na? Wala! Wala tayong tama. Pero mo ba? Away, ang diablo, matagal nang itama. Sapagat matagal na siyang talutan. Sapagat ang ating Diyos na buhay, si Jesucristo, mananagumpay. Amen. Kapag tayo ay lumapit sa Kanya, nagtiwala sa Kanya, umasa sa Kanya, lahat ng problema niyo, ibinigay niyo sa Kanya, mangyayari ang lahat ng inyong inaasahan. Sabi ng Panginoon, i-commit niyo sa akin ang lahat ng desire ng puso niyo at mangyayari yan sa buhay. Kaya natin ito ngayon. Mga kabayan kong mga minamahal, overwhelming na nararamdaman ko. Samahan kayo ng Panginoon. Amen. Kung nais niyo lumapit kayo sa Panginoon, yung problema ninyo, ilapit ko sa Kanya. Mananalangin po tayo sabay-sabay. Sumunod kayo sa akin, Panginoong Jesus. Sa umaga nito, nagtitiwala po ako. Ang lahat ng pangangailangan ko, ibibigay mo. Salamat po, O Diyos. Sapagkat minahan mo ako. Noon, ngayon, at magpakailanman. Naniniwala po ako na hindi magtatagal, Panginoon. Makakauwi na po ako sa piling ng aking pamilya. Salamat po, O Diyos, sapagkat minahal mo ako, nagigit pa sa aking inaasahan. Sa iyo na, Panginoon, ang aming buhay. Sa ngalan ng Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Palakpakan natin.